Sabi ni Pangulong Trump na ang Iran ay nakabitin na lang sa isang hibla at ngayon ay lalo pa niyang hinihigpitan ang lubid. Inilunsad ng Washington ang tinatawag ni Trump na pinakamatinding kampanyang pang-ekonomiya kailanman. Pero nagbabala si Ambassador Mike Huckabee na maaaring hindi na ekonomiya ang susunod na yugto. Maaaring mas marupok pa ang tigil putukan kaysa sa inaakala. Talakayin natin ito. Nagsisimula na ang Jerusalem Minute na yon. Welcome back sa Jerusalem Minute dito sa JNS TV. Alex, inanunsyo ni Pangulong Trump ang isang economic D-Day laban sa Iran. Sabi ng Pangulo, ito na ang pinakamabigat na operasyong pang-ekonomiya na isinagawa laban sa kahit anong bansa. Sinabi ni Treasury Secretary Bessent na ito ra ang magiging pinakamalaking koordinadong ekonomikong pagbubukod sa kasaysayan ng mundo. Panuorin natin ang clip na ito. Ang ibig sabihin ng economic pressure ay nilalapitan natin ang lahat ng ating mga kaalyado. At ito ang magiging pinakamalaking koordinadong ekonomikong pagbubukod sa kasaysayan ng mundo. At nilalapitan natin sila at sinasabi natin, kayo ay kakampi namin o kalaban namin. Pababagsakin natin ang rehiming ito. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang punto dito ay sinabi ni Treasury Secretary Bessent na ang layunin ng mga sanction ay pabagsakin ang rehimen. Si Pangulong Trump sa loob ng maraming buwan na yon ay naging maelap tungkol sa kung ang layunin ng anumang operasyong militar ay pabagsakin ang rehimen. Palagi niya sinasabi na ang layunin ng mga operasyong militar ay tiyakin na hindi kailanman tatawid ang Iran sa hangganang nuklear na yon. Sa pamamagitan ng pakikipagnosasyon sa rehimen, ang tunay mong ginagawa ay binibigyan mo ng kapangyarihan ang natitirang rehimen kasama ang bagong pinakamataas na pinuno, ang anak ni Ali Khamenei na si Mujtaba Khamenei. Wala ngang nakakaalam kung ano na ang kalagayan niya pagdating sa kalusugan, kung kaya pa ba niyang magdesisyon. Sa ngayon, mukhang ang impormasyon ay buhay pa siya, pero malubha ang kanyang mga sugat. Pero kapag nakikipagnegosasyon ka sa mga tulad ng Iranian Speaker of Parliament si Ghalibaf at ang Foreign Minister na si Raghi, parang sinasabi mo na ang mga miyembrong ito ng rehimen ang susunod na antas at umaasa kang mapanatili ang antas ng rehimen na yon. At dito, pagkatapos ng ilang buwang pagsubok na makipagnegosasyon para buksan ang kipot ng Hormuz, pagkatapos ng ilang buwang pagsubok na kumbinsihin ang Iran na pumayag sa mga inspeksyon, na pumayag na ilabas ang nuclear dust sa bansa, na mangako hindi na muling maghahangad ng mga sandatang nuklear, sa wakas ay kinilala ni Pangulong Trump na ang problema ay ang mismong rehimen. Ang mga ekonomikong parusa ay layuning pabagsakin ang rehimen. Sinabi ni Besson na ito na raw ang magiging pinakamalawak na sistema ng economic sanctions sa kasaysayan ng mundo, sa madaling salita. At hindi lang ito laban sa Iran at tinatarget ang kanilang mga financial account, kundi pati na rin ang mga tumutulong sa Iran sa kahit anong paraan ay tatargetin din. At kapag sinabi mo yan, parang tinuturo mo ang China, baka pati ang Russia, at baka pati ang Qatar. Kaya sa tingin ko, lumilipat na ngayon ang pressure. Malinaw na ayaw na ni Trump ng panibagong military engagement. Pero ang economic sanctions na gusto niyan ipatupad, sa wakas ay nakatutok na sa tamang layunin, na siyang pagpapatalsik at pagpapabagsak sa rehimeng ito. Alex, naririnig ko ang sinasabi mo at sa kabila ng lahat ng yan, sinabi ng US Ambassador sa Israel, Mike Huckabee, na seryoso si Pangulong Trump na gumamit ng puwersang militar kung kinakailangan. Tingnan natin ang clip na yan. Magpapasensya pa ba ang Pangulo sa mga Iranian? Maaring hindi na. Ginawa na niya yon ng 2 beses noon. Iisipin mong, pagkatapos noon, baka matuto na sila na seryoso si Pangulong Trump pagdating sa paggamit ng puwersang militar kapag sa tingin niya, iyon na lang ang natitirang opsyon. Sa tingin ko, magkaugnay talaga ang dalawang bagay na ito. Alam mo, kung magpapatupad ka ng napakahigpit na mga ekonomikong parusa, na dapat sana ay ginawa na nila mula pa noong simula. Pero kung ginagawa nila yon na yon at pinapataas nilang pressure sa ekonomiya, sa parang nagbabanta sa katatagan ng rehimen, ano ang asahan mong gagawin ng mga Iranian? Susubukan nilang guluhin muli ang rehiyon sa pamamagitan ng pag-atake sa mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz at pagpapaputok ng mga misil sa mga bansa at mga base militar ng US na nakatalaga sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Kaya kailangan mong magkaroon ng banta ng isa pang operasyong militar na nakabanta sa Iran para pigilan silang subukang palalain pa ang sitwasyon sa sarili nilang paraan. Militar, kailangan nilang malaman na sa kabilang panig ng mga sangsyong pang-ekonomiya ay may napaka-kredibleng banta ng militar. At sa tingin ko, mahusay ang ginagawa ni Mike Huckabee sa paghahatid ng mensaheng iyon. Alex, isang malaking balita ngayong linggo ay ang pag-atake ng Israel sa hilagang kanlurang bahagi ng Syria. Ang mga pag-atake ay naganap kasabay ng pag-aalala ng Israel na naghahanda ang Syria ng mga tropang Turko na i-deploy sa isang base malapit sa Aleppo. Pinigilan lang ng Israel ang isang banta sa seguridad sa loob ng Syria bago pa ito lumaki. Mahigit 1 taon na ang nakalipas.
nagkaroon ng kasunduan ang Israel at Syria na panatilihin ang kasalukuyang kalagayan ng seguridad at panatilihin tahimik ang hangganan na ito. Nilabag ng Syria ang kasunduang iyon. Natukoy ng intelihensya ng Israel na malapit nang ma-deploy ang mga tropang Turko sa Abu al-Dahor Air Base na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Syria na mas mababa sa, gaya ng nakikita mo, 200 milya mula sa mga bayan at komunidad ng Israel. Malinaw na ipinaliwanag ni Punong Ministro Netanyahu ang posisyon ng Israel. Hindi namin papayagan ng Turkey na magtatag ng presensya sa Syria at unti-unting gumalaw patimob papalapit sa hangganan ng Israel. Paulit-ulit na binalaan ng Israel ang Syria, huwag ninyong gawin yan. Alam namin na natanggap ng Syria ang mga babalang iyon at pinili nilang balewalain ang mga ito. Maraming bagay ang makukuha mula sa clip na ito ni Doron at nakasama natin si Doron sa programa nitong nakaraang linggo. Dati siyang podcast host dito mismo sa JNS. Kaya naman, isa na namang malaking talento ng JNS ang direktang nagtatrabaho ngayon sa opisina ng punong ministro. At masasabi kong natutuwa akong makita ang video na ito dahil matagal na tayong hindi nakakakita ng ganitong mga video mula sa opisina ng punong ministro mula pa noong mga unang araw ng digmaan. At napakakomplikado ng kwentong ito. At natutuwa ako na ang opisina ng punong ministro ay nagpapaliwanag nito mula sa pananaw ng punong ministro, ng kanyang opisina at ng mga opisyal ng seguridad. Kaya una sa lahat, maganda na meron tayong ganito. Pangalawa, pagdating sa nangyayari dito sa pagitan ng Syria at Turkey, tandaan natin iyon. Si Al-Shara, na dating kilala bilang Al-Jolani, ay isang teroristang sinusuportahan ng Turkey na pumasok para sakupin ang Syria. At sa esensya, para palayasin si Bashar Assad, ang berdugo ng Damascus. Nakapituko sa kapangyarihan mula pa noong bigmaang sibil sa Syria. At ang nangyari ay nang humina ang Iran at hindi na kayang suportahan si Assad, nang pinahina ng Israel ang Hezbollah, hindi na rin nila kayang suportahan si Assad, itinulak ng Turkey si Al-Shara na pumasok at sakupin ang bansa. Ngayon, nakuha ni Al-Shara ang suporta ng Estados Unidos ng Amerika sa isang bahagi dahil si Recep Erdogan, ang presidente ng Turkey, ay ipinuwesto ang sarili bilang kaalyado ni Pangulong Trump. At si Pangulong Trump ay nasa White House noon. Nasa Oval Office ako nang sabihin ni Pangulong Trump kay punong ministro Netanyahu na siya ang magiging tagapamagitan sa pagitan ni Erdogan at Netanyahu kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang dalawa. Pero dito, ang makikita mo ay ito, sa kawalan ng Iran kasabay ng pagbagsak ng Shiite Crescent na nililikan ng Iran, sa pamamagitan ng Iraq, sa pamamagitan ng Syria, sa pamamagitan ng Lebanon. At pagkatapos ay paikot mula sa ibaba mula Yemen at Gaza, na lahat ay layuning palibutan ang Israel at iba pang kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Na si Erdogan, na posibleng sinusuportahan ng Turkey, ng Qatar, na posibleng makipagpartner sa Ehipto, ay sinusubukang magtatagnayon ng isang Sunni Crescent na maaaring magbanta sa Israel. At ang pagkakaroon nila ng sinusuportahan nilang teroristang si Al-Shara sa Syria ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makababa mula sa kanilang hangganan sa Turkey hanggang sa hangganan ng Israel. Kaya ang nangyayari ngayon ay isang pagtatantiya muna sa magiging reaksyon. Tinitingnan ng Turkey kung hanggang saan sila makakalusot, kung hanggang saan sila makakababa patungo sa Israel. Maaari ba silang gumawa ng mga hakbang ng dahan-dahan at tutugon ba ang Israel? Tulad ng malinaw na sinabi ni Doron sa video na yon, kontrolado na ng Turkey ang malaking bahagi ng hilagang Syria. Sa kabilang banda, ang Israel ay kumokontrol lamang ng maliit na bahagi ng timog Syria na talagang inilaan lang bilang buffer zone. Sa pagitan ng Golan Heights na siyang mataas at estratehikong lugar na nakatanaw sa Israel. At ngayon, ang Turkey ay pumapasok na sa isang airbase. Tandaan, nung bumagsak si Bashar Assad, agad na kumilos ang Israel. At sa tingin ko, ito ang isa sa pinakamatinding pag-atake sa buong digmaan. Ang targetin ang buong militar ng Syria, kabilang na ang kanilang mga barko at buong Air Force. At ngayon, makikita mo na sinusubukan ng Turkey na magtatag ng kontrol. At ano ang ginagawa ng Israel? Binomba ng Israel ang airbase, nagpapadala ng napakalakas na mensahe sa Syria na hindi nito papayagan ng Turkey na lumapit pa sa timog patungo sa hangganan ng Israel. At nagpapadala rin ito ng napakalakas na mensahe sa Turkey. At ipinapakita nito na nagbago na ang doktrina ng seguridad ng Israel. Hindi nito pahihintulutan ang mga tumatawag sa pagkawasak ng Israel na gumawa ng anumang hakbang, anumang kilos na mas magpapalapit sa kanila sa Israel na maaaring magdulot ng mas mataas na posibilidad ng pag-atake. Kaya mabuti at umatake ang Israel dito. Mabuti ring ipinaliwanag ni Darren Spielman kung bakit iniutos ng punong ministro ang pag-ataking ito. Alex, gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yan, may sugo ng US na si Tom Barrack sa Washington na nagsabing labis siyang nababahala tungkol sa mga pag-atake ng Israel. Nagpatuloy din siya na tila sinusubukan niyan. Subukang baliktarin ang pagkilala ni Pangulong Trump sa Golan Heights bilang pag-aari ng Estado ng Israel na sinasabi na ayon sa batas internasyonal, sinasakop ng Israel ang Golan Heights na iyon.
Panurin natin ang tweet na ito. Naglagay ng hangganan si Pangulong Trump sa pagtatangkang magpakita ng moderation. Sa Golan kasama ang Syria, patuloy pa rin nilang sinasakop ang Golan laban sa mga resolusyon ng UN, laban sa buong internasyonal na kaayusan na nagsasabing ang Golan ay pag-aari ng Syria. Kaya hanggang kailan mapapatuloy ang mga paglusob na ito bago bumaba ang tensyon? Kita mo, maraming panig talaga dito. Wala kang makikitang tuloy-tuloy na pulisya mula sa administrasyon ni Trump. Ang gusto mong marinig ay na sina Mike Huckabee sa isang banda at Tom Barrack sa kabila ay pareho ng sinasabi. Pero hindi talaga yon ang nangyayari dito. May kanya-kanyang pananaw na lumalabas mula sa administrasyon ni Trump galing mismo sa State Department dito dahil ang mga ambassador ay bahagi ng State Department. Gusto mo sanang marinig na si Marco Rubio ang maglinaw ng issue, pati na rin ang Pangulo na magbigay linaw. Pero si Tom Barrack ay malinaw na kumukontra sa Israel at palaging kumukontra sa Israel sa buong digmaang ito. Kapag pinag-uusapan natin ang Golan, ang pagkilala sa soberanya ng Israel sa Golan Heights, ibig kong sabihin, ito ay isang bagay na kinilala ng Administrasyong Trump sa unang termino nito. Iyan ang opisyal na posisyon ng US. At kahit sa ilalim ni Pangulong Biden, hindi binawi ng Estados Unidos ang pangkilala nito sa Golan Heights. Kaya ngayon, marinig mula sa embahador ng Pangulo at si Tom Barrack na sinasabing kaibigan ni Pangulong Trump na nagsasabi ng ganon. Ang sariling pulisiya ni Pangulong Trump na kilalanin ang soberanya ng Israel sa Golan Heights ay, alam mo, laban sa internasyonal na batas. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, nararapat lang na pagsabihan siya ng mahigpit ni na Trump at / Rubio. Nakikita natin na palaging pumapanig si Barrack sa Lebanon, sa Syria at sa Turkey laban sa Israel. At sa tingin ko, mas pinapahirap nito ang operasyon ng Israel dito. Kaya makakasiguro kang hindi magkasundo sina Punong Ministro Netanyahu, ang kanyang opisina at si Tom Barrack. At makakasiguro kang gugustuhin ni Punong Ministro Netanyahu na malaman mula kay Ambassador Huckabee na naka-assign dito sa Israel mula kay Marco Rubio at mula mismo sa Pangulo kung ano ang posisyon ng Pangulo tungkol dito. Ngayon, nakita mo, may ilang banayad na pagbanggit sa video ni Doron tungkol sa katotohanang hindi lang Syria ang nakatanggap ng mahahalagang babala na tatamaan ng Israel ang airbase na yon. Pero makakasiguro ka na ipinakita rin sa Estados Unidos ang ebidensya na pumasok ang Turkey sa airbase na ito at nakita ng Israel na hindi katanggap-tanggap ang presensya ng Turkey sa airbase na yon. At muli, tandaan na sinabi natin na sinabi ni Trump na makikialam siya kay Erdogan para kay Netanyahu. Kaya malamang ay makakasiguro ka rin na alam na rin ng Turkey bago pa man na hindi tinatanggap ng Israel ang mga galaw ng Turkey sa paligid ng airbase na ito. Kaya naman, isang napakalakas na mensahe ang ipinadala ni Netanyahu. Kung hindi napilit ni Trump si Erdogan na iatras ang kanyang mga tropa, sinasabi ng Israel na kami na mismo ang gagawa ng trabaho. Sa totoo lang, gusto ko lang magdagdag ng isang bagay dito. May mga sunod-sunod na video na kumakalat sa social media na galing sa Syria na nagpapakita ng mga tropang Syrian ngayong linggo na nagsasalita tungkol sa kanilang planong lusubin ang Jerusalem. Ano na ang kalagayan ng militar ng Syria sa ngayon sa ilalim ni al-Shara? Sa totoo lang, kamakailan lang paulit-ulit na sinabi ni al-Shara na naniniwala siyang maaring magkaroon ng normalisasyon o kahit papaano'y kasunduan sa depensa sa pagitan ng Israel at Syria. At naunawaan din ni al-Shara na kailangan niya ang suporta ng Pangulo ng Estados Unidos. Kailangan niya ang pagluwag ng sanctions na ipinagkaloob ni Pangulong Trump. Kung magpapasya muli si Pangulong Trump na masama ang ginagawa ng Syria at ipapataw niya ang mga uri ng sanctions na kababanggit lang ni Sekretaryo Bessent na ipapataw sa Iran, ibig kong sabihin, babagsak ang kanyang rehimen. Kaya kailangan niya ng suporta ng Amerika ngayon. At ang paraan para makuha ang suporta ng Amerika, gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Trump sa iba pang mga kalahok sa gitnang silangan, ay kailangan mong magkaroon ng magandang relasyon sa Israel. Kaya hindi ako naniniwala na gusto ngayon ni al-Shara ng isang pakikipagsapalaran militar laban sa Estado ng Israel. Makikikita mo kung gaano kalakas ang Israel, kung ano ang ginawa nila sa militar ng Syria nung bumagsak si Assad, at kung ano ang ginawa lang nila sa airbase. Ngayon, kung anong ginawa nila sa Gaza, kung anong ginawa nila sa Lebanon, kung anong ginawa nila sa Iran, ayaw ni al-Shara na magkaroon ng anumang kinalaman sa isang laban ng militar ngayon laban sa Israel. Kaya sa tingin ko magpapakabait siya, pero pinayagan niya ang kanyang taga-suporta si Erdogan na subukang umabante at tingnan kung ano ang mangyayari, at nagbayad sila ng mahal para doon. Ngayon, nakita ko ang mga ulat na parehong nagsasabi ang Turkey at Syria na tapos na ang paglala ng sitwasyon, tama? Na ang Turkey ay hindi natutugon ng militar dito. Hindi ko iniisip na tutugon ng militar ang Syria dito. Ayaw nilang madamay.
Kaya sa tingin ko, ang ginawa ng Israel ay isang hakbang na nagpapadala ng napakalakas na mensahe. At sana ito na ang katapusan ng sagupaan doon. Pero mag-ingat pa rin tayo sa Turkey. Maaring magpakabait si Erdogan habang si Pangulong Trump ang nasa pwesto dahil pinahahalagahan niya ang alyansang nabuo niya sa loob ng mga taon kasama si Pangulong Trump. Pero hindi naman habang buhay si Pangulong Trump ang magiging presidente. Kung magkaroon ng isa pang demokratang papalit, isang progresibong demokrat o kaya isang isolationist na republikano, posibleng si J.E. Vance o posibleng iba pa. Sa hinaharap, tiyak na makikita mo ang Turkey at si Pangulong Erdogan o kung bumagsak si Erdogan, isa sa mga susunod sa kanya, tulad ni Fidan na kasalukuyang kalihim ng ugnayang panlabas na pinaniniwalaang mas matindi pa sa ilang aspeto kaysa kay Erdogan na maaring magbanggaan ang Turkey at Israel sa hinaharap. Kaya magpapatuloy tayo. Pero Alex, sa ngayon, gusto kong ituon ang ating pansin sa Gaza. At tatawagin ko itong serye ng mga nakakatraumang pangyayari nitong weekend. Isa na rito ang pagkakatuklas ng mga saranggolang inilunsad mula Gaza papuntang Israel. Kung matatandaan mo, bago ang Oktubre 7, ang Hamas ay nagpapalipad ng mga saranggolang panununog na may nakakabit na pampasabog papunta sa mga komunidad ng Israel. At ginawa nila ito ng malaya sa loob ng mahabang panahon. Isa sa mga simbolo, masasabi ko, ng realidad bago ang Oktubre 7. Inutusan ni Defense Minister Katz ang isang matinding tugon sa anumang uri ng saranggola, mga lobo na pampasunog o drone na posibleng pakawala ng Hamas laban sa Estado ng Israel. Tama. Ngayon, isipin mo ang isang saranggola. Sige, nagpapalipad ng saranggola ang mga bata at lumipad ito papunta sa kabila ng hangganan. Alam mo, ang Israel ay laging naka-alerto sa kahit ano. Yung mga saranggolang pampasunog na ipinapadala ng mga taga-Gaza na ipinapadala ng Hamas sa kabila ng hangganan, may mga pampasabog iyon. At ang layunin nun ay magdulot ng sunog sa mga sakahan sa paligid ng hangganang lugar ng Gaza. At ang lugar na iyon ay napakamataba ng lupa. Maraming letsugas, kamatis at iba't ibang gulay ang itinatanim sa napakamatabang lugar na ito sa panig ng Israel sa hangganan. At ang nagagawa nila ay magpasimula ng mga sunog sa damuhan, sa madaling salita. Kaya ito ay isang uri ng terorismong pang-ekonomiya at pangkalikasan. At hindi malinaw kung ang mga saranggolang pinadala sa kabila ng hangganan ay may mga pampasabog o gamit para magsimula ng sunog. Pero alam mo, kailangan tumugon ng Israel sa bawat banta. At kapag nakita mong nagpapadala ang Hamas ng mga saranggola at lobo, sinusubukan nila kung paano tutugon ng Israel. At ang ipinapakita nito ay hindi umatras ang Hamas. Hindi sumusuko ang Hamas. Patuloy na nananatiling agresor at kalaban ng Estado ng Israel ang Hamas. Kaya sa tingin ko, dapat laging alerto ang Israel at maganda para sa mga taga-Israel na sabihin na magbibigay ng matinding tugon ang Israel anumang oras na may makita silang kahit anong galaw, kahit na mukhang simpleng lobo o saranggola lang ito. O isang bagay na mukhang mas seryoso tulad ng drone o anumang ibang galaw papunta sa mga sundalong Israeli o sa hangganan ng Israel. Kailangang muling ipakita ng Israel na ito ay isang matatag na puwersang militar na hindi magtitiis ng anumang masamang kilos, gaano man ito kaseryoso. Alex, tungkol pa rin sa Hamas at sa Gaza, kasama rin ang US. Ang espesyal na sugo na si Jared Kushner ngayong linggo ay nakipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Hamas sa Cairo upang pag-usapan ang posibilidad ng demilitarisasyon ng Hamas. Sinabi niya na kung hindi susunod ang Hamas, hindi pipigilan ng US ang Israel na gumante. Panurin muna natin ang clip na yon. Lubos kaming nakatuon sa pagkakaroon ng plano para muling itayo ang Gaza, ngunit hindi namin papayagan na muling maitayo ang Gaza hanggat hindi pa nangyayari ang demilitarisasyon. Walang gustong maglagay ng karagdagang pera sa isang lugar na matagal ng ganito kung sasakupin lang uli ito ng mga terorista o muling pasasabugin. Hindi rin namin lilimitahan ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito kung may mga nalalapit na banta. Kaya kailangan naming linawin kung ano ang ibig sabihin nito. Maaring makakita tayo ng progreso, alam mo, sa loob ng 30 araw sana ay masimulan na ang pag-aalis ng ilan sa mga armas at sana ay masimulan na rin ang pagpuno sa ilan sa mga lagusan sa susunod na 60 hanggang 90 araw. Ang nakikita mo rito mula sa panayam kay Jared Kushner ay talagang nililinaw niya ang lahat at ginagawang malinaw na sumasang-ayon siya sa posisyon ni Punong Ministro Netanyahu. Alam mo, si Kushner at ang kanyang grupo ay nagpasulong ng 15 puntong plano na isang pagbabago mula sa orihinal na 20 puntong plano. Pinag-usapan dito ang mas malambot na demilitarisasyon. Si Punong Ministro Netanyahu ay napakatatag na sinabi na lubos na tinatanggihan ng Israel ang 15 puntong panukalang ito. Dahil ang demilitarisasyon ng Hamas at ang deradikalisasyon ng Gaza ay kabilang sa mga pangunahing kondisyon ng orihinal na 20-point na kasunduan sa tigil putukan na nilagdaan ng Israel kapalit ng pagbabalik ng mga bihag. Kaya malinaw na sinabi ni Kushner dito na walang pera na ipapasok para sa muling pagtatayo ng Gaza Strip hanggat hindi nadedemilitarisa ang Hamas.
Ngayon, sa tingin ko ay puro wishful thinking lang yan sa panig niya na ipalagay na sa loob ng 30 araw ay makikita mo na ang ilang antas ng demilitarisasyon. Maaring may makita ka, tama? Sasabihin ng Hamas, oy, tingnan nyo, may nahanap kaming ilang RPG at ibinibigay namin sa inyo ang ilan doon. Alam mo, anong porsyento ng mga RPG ang mga yon? Alam mo anong porsyento ng mga baril? Malinaw na sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na hindi lang ito tungkol sa mabibigat na armas tulad ng mga RPG. Kasama rin dapat ang mga magagaan na armas, gaya ng mga machine gun, lahat ng yon, lahat ay kailangang isuko. Kailangan itong alisin mula sa Gaza. At kailangan magkaroon ng mga mekanismo ng pagbabantay at pagpigil, kabilang na ang posibleng pagpapatupad ng isang internasyonal na puwersa ng pagpapatatag para matiyak na walang armas ang Hamas. Ngayon, narinig din natin ngayong linggo ang mga ulat na tinanggihan ng Israel ang paunang pagbuo ng International Stabilization Force na iminungkahe para pumasok sa Gaza. At kailangan natin magtanong, bakit? Aling mga bansa ang nandoon? Iyon ba ay Turkey? Iyon ba ay Qatar na nagsasabing, oy, kami ang magiging mga taga-garantiya? Ibig kong sabihin, kung ito ay Turkey, kagaya ng pinag-usapan natin tungkol sa kwento ng Syria, alam nating walang tiwala ang Israel sa Turkey at malinaw na gusto rin nilang magkaroon ng matatag na presensya sa Gaza. Iyan ay isang bagay na talagang hindi papayagan ng Israel kahit kailan. Kaya ang tanong, sino ang mga kasama sa International Stabilization Force? Ilan sila? Ano ang mandato nila? At sino ang talagang makakatiyak na ligtas na isusuko ng Hamas ang kanilang mga armas na magiging demilitarisado ang Gaza? Kaya malinaw na nagpatuloy ang sugo upang makipagkita kay Punong Ministro Netanyahu, pero marami akong narinig na batikos na ibinato laban sa US. At kay Kushner at sa kanyang grupo dahil sa aktwal na pakikipag-usap sa Hamas sa simula pa lang. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Tama yan, may mga batikos dito na parabang nakikipagnegosasyon ka sa mga terorista. Ngayon, ang Estados Unidos at Israel ay nakakalungkot na nakikipagnegosasyon sa mga terorista nitong mga nakaraang panahon, nitong nakaraang taon o higit pa. Nakipagnegosasyon ka para sa tigil putukan sa Gaza sa pamamagitan ng mga tagapamagitan mula Qatar. Sa totoo lang, nakikipagnegosasyon ka sa Hamas sa Lebanon. Nakikipagnegosasyon ka sa esensya sa gobyerno ng Lebanon para sa isang tigil putukan. Kahit na kapag pinag-uusapan mo ang tigil putukan, ang totoo ay nakikipag-usap ka ng tigil putukan sa Hezbollah. Kaya nagkaroon ng negosasyon sa mga terorista at ang Estados Unidos ay nakikipagnegosasyon sa rehimen ng Iran. Kaya iyon ang naging estratehiya ng Estados Unidos, ang makipag-usap sa mga taong ito. Ngayon, ipinagtanggol ni Kushner ang ginawa niya at sinabi niya, alam mo, kailangan mong kausapin sila at ipaliwanag kung ano ang mga plano. Ngayon, kung sinasabi niya sa kanila na walang kahit isang sentimo na darating para sa muling pagtatayo ng Gaza hanggat hindi kayo nagdidisarma, kaya ngayon kailangan tanungin ng Hamas ang sarili nila. Hanggang kailan namin mapapatakbo ang Gaza Strip kung walang perang pumapasok dito? At sa parehong panahon, sinasabi niya na hindi pipigilan ng Estados Unidos ang Israel kung papasok sila. Ngayon, ito ay medyo mas selang galawan dahil kahit malinaw na sinasabi ng Estados Unidos na hindi nila pipigilan ang Israel, sa ilang paraan, napipigilan ng Israel na pumasok sa Gaza dahil sa lahat ng internasyonal na pressure na mararanasan nila kung magdesisyon silang bumalik sa Gaza gamit ang militar. Sa tingin ko, komportable ang Israel sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na may hawak na armas ang Hamas na hindi naman agad banta sa mga sibilyang Israeli na nasa kabilang panig ng hangganan. Dahil may malawakang buffer zone kung saan kontrolado ng Israel ang mahigit 50% ng Gaza mula sa dilaw na linya hanggang sa mismong teritoryo ng Israel. Pero walang pera na papasok sa Gaza Strip at malinaw na sinasabi ng Israel na hindi papasok ang pera hanggat hindi umatras ang Hamas, hanggat walang ibang namumunong puwersa, hanggat hindi nabanta ang Hamas dahil wala na silang armas doon. Ngayon, may isa pang bagay na malinaw na sinabi ng opisina ng punong ministro at alam mo, nakausap ko ang mga matataas na opisyal sa opisina ng punong ministro at sinabi nila sa akin iyon. Malinaw na sinabi ng punong ministro kay Jared Kushner na hindi gagalaw ang panig ng Israel patungo sa paglikha ng isang estadong Palestino. Hindi ang paglikha ng isang estadong Palestino sa Gaza, hindi ang paglikha ng isang estadong Palestino sa Judea at Samaria. Ibig sabihin, kahit pa biglang maging maayos na kausap ang Hamas at isuko ang lahat ng kanilang mga armas, magsisimula ng dumaloy ang pera para muling itayo ang Gaza. Hindi ibig sabihin ito na magiging estadong Palestino ang Gaza. Kung biglang sabihin ng mga Saudi, oy, gusto naming gawing normal ang relasyon sa Israel, ang tanging kondisyon namin ay magkaroon ng daan patungo sa pagiging estado ng Palestina. Malinaw na sinasabi ng Israel at malinaw at diretsong sinasabi ng punong ministro kay Jared Kushner na hanggat siya ang punong ministro, hindi itatatag ang estadong Palestino. Tutul siya dito. At sinabi rin niya na halos lahat ng mga botante sa Israel ay tutol sa paglikha ng estadong Palestino. Walang duda tungkol dyan. Sa kasamaang palad, Alex, may ilang breaking news tayo dito. Isang 24 na anyos
na lalaking Israeli ang sinaksak at nagkamo ng katamtamang sugat sa Jordan Valley sa isang teroristang pag-atake ngayong araw. Kasalukuyang nagsasagawa ng manhunt ang IDF upang matukoy kung sino ang responsabale. Ito ay halos nasa Hilaga, marahil ay kaunti sa silangan ng Jerusalem sa Al-Uja area malapit sa Jericho kung saan naganap ang pananaksa. Muli, tila nagkaroon talaga ng pagtaas ng terorismo at karahasan na nakapuon laban sa mga Israeli sa buong Judea at Samaria nitong mga nakaraang linggo. Oo, nakita ko ang ilang footage ng insidenteng ito at talagang napakasakit panuurin na ang teroristang ito ay nag-aabang lang, hinihintay na tumalikod ang Israeli at pagkatapos ay lalapit para subukang saksakin siya sa balikat. At sa tingin ko, masuwerte tayo ngayon na hindi napatay ang biktima. Ibig kong sabihin, nasa katamtamang kondisyon siya na hindi naman talaga magandang kondisyon, sabihin na natin. Pero oo, tama ka na mas marami na tayong nakikitang pananaksak, mas marami na ring pagbangga ng sasakyan at mga posibleng pamamaril. At ang ayaw nating makita ay ang pagbabalik ng mga kondisyon na parang intifada gaya ng naranasan natin noon, tulad noong 2014, nagkaroon ng mga pagbangga ng sasakyan at pananaksak sa intifada sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria. Talagang nakikita natin ang pagtaas ng mga insidente na may kaugnayan sa terorismo. At nakikita mo rin sa kabilang panig ang maraming tensyon sa mga Israeli sa Judea at Samaria na kumikilos ng mas malaya kaysa sa gusto ng hukbo at ng gobyerno, na parang nagiging vigilante at sinusubukang peeralin ang sariling batas. At ang nagiging resulta nito ay alam mo na, nagkakaroon ng paulit-ulit na tensyon dito mismo. At sa huli, nasa hukbong Israeli ang responsibilidad na supilin ang mga pugad ng terorista sa loob ng Judea at Samaria. At pati na rin subukang kausapin ang mga lider ng komunidad ng mga Hudyo na talaga namang wala masyadong kontrol sa maliit na anarkiyang ito, na tinatawag na Hilltop Youth, upang mapailalim sila sa kontrol para magawa ng hukbo ang kanilang tungkulin at mapababa ang tensyon. At kung hindi mo makita na bumababa ang tensyon, ang maaring mangyari ay ang patuloy na paglala ng karahasan at posibleng kailanganin ng isang malaking operasyon ng Israel sa buong Judea at Samaria. Alex, at ano nga ba ang tugon ng Europa, ng UK, France, Italy at iba pa tungkol sa nangyayari sa Judea at Samaria? Well, kinokondena nila ang Israel dahil sa paglalabas ng mga tender para magtayo sa koridor ng E1. Iyan ang estratehikong koridor sa pagitan ng Jerusalem at Led Ramallah. Maraming batikos ang natanggap ngayong linggo, lalo na mula sa UK Foreign Secretary na si Ed Miliband, na nagbanta pa na magpatupad ng karagdagang sanksyon sa mga Hudyo dahil sa pagtatayo sa Judea at Samaria. Ano na ang pinakahuling balita tungkol dito? Tama, kaya't ang UK ay nagbabantang magpatupad ng sanksyon sa mga Hudyo na gustong magtayo sa Judea. Ibig kong sabihin, ang E1 ay nasa mga burol ng Judea. Bahagi ito ang hilagang hangganan ng Judea. Kaya ang UK na may mandato noon na lumika ng isang estadong Hudyo sa buong lupain na kinabibilangan ng buong Israel, buong Judea at Samaria at pati na rin ang buong Jordan kung tutuusin, at pagkatapos ay nilabag ang sarili nitong mandato, ibinigay ang 75% ng lupang iyon sa Jordan. At pagkatapos, kahit na idineklara na ng Israel ang kanilang soberanya, hindi pa rin kinilala ang soberanya ng Israel kasabay ng digmaan para sa kalayaan noong 1948. Baliktad pa nilang sinasabi na wala raw karapatan ang mga Hudyo na magtayo sa Judea, na para bang may karapatan ang mga Hudyo na magtayo sa ibang lugar na hindi tinatawag na Judea kung tutuusin. At alam mo, parang isipin mo ilang taon na ang nakalipas na, ang UK ay isa sa 2 o 3 ng ungunang kaalyado ng Israel. At ulit-ulit mong makikita ang pulisiya ng UK ay nagpapakita na hindi sila ang maaasahang kaalyado na inakala ng Israel noon na meron sila. At maganda rin makita kung paano tumugon ang Israel sa mga pahayag ni Miliband. Oh, tama ka. Sinabi ni Foreign Minister Gideon Saar na may karapatan ng mga Hudyo na manirahan sa buong lupain ng Israel. Ang plano ng EU, sa totoo lang, ay inaprubahan ni Yitzhak Rabin, kaya hindi ito gawa ng isang right-wing na gobyerno. Pinag-uusapan natin ang mga 30 taon na ang nakalipas ng unang ipinakilala ang mga approval para sa pagtatayo sa iisa. Alex, gusto kong tapusin ang palabas natin ngayong linggo sa isang makasaysayang balita na muling nagpapakita na hindi iniiwan ng Israel ang sinuman. Nung nakaraang Biyernes, isang emotional na seremonya ang naganap, isang libing sa Mount of Olives Cemetery sa Jerusalem. Staff Sergeant First Class Yehuda Yekatieli Katz, inilibing nung Biyernes, 44 na taon, matapos siyang mapatay sa Battle of Sultan Yaqub noong First Lebanon War. Ang kanyang mga labi, hindi talaga alam kung nasaan siya sa loob ng napakaraming taon. Isang espesyal na operasyon ang isinagawa dito para makuha ang kanyang mga labi. Binigyan siya ng maayos na libing sa Jerusalem nitong nakaraang Biyernes. Napaka-emosyonal talaga. Ipinapakita lang nito na hindi iniiwan ng Israel ang kanilang mga sundalo. Madali silang hayaan na lang ng Israel na manatili ang mga buto kung saan ito natagpuan. Ibig ko sabihin si Katz ay nasawi noong unang digmaan sa Lebanon noong 1982.
Kaya alam mo, ngayon mo lang nakikita parang 44 na taon na ang lumipas. Ang Israel ay nagsagawa ng isang lihim na operasyong militar, para makuha ang kanyang mga labi at maibalik ito sa Israel. Isang napakalakas na pahiwatig para sa bawat sundalong Israeli at maging sa bawat Israeli na ang Israel ay hindi kailanman magpapahinga hanggat bawat miyembro ng militar, buhay man o patay, ay maibabalik. Kung sila ay makidnap, kung masawi sila sa ibang lugar, gagawin ng Israel ang lahat ng kinakailangan para maibalik ang katawan. Tulad ng ginagawa nila sa lahat ng mga bihag, 255 buhay at patay noong digmaan mula Oktubre 7, upang maibalik ang bawat isa, upang mabigyan ng kapanatagan ang pamilya, upang mabigyan ang pamilya Katz ng karangalan at respeto ng isang maayos na libing militar. Alam mo, at ibig sabihin nito ay kahit mailagay sa panganib ang buhay ng mga sundalong Israeli para magawa iyon. Pero ganoon kahalaga para sa Israel, hindi lang ang buhay na sundalo, kundi pati ang mga labi ng isang sundalong namatay. Kaya sa tingin ko, isa ito sa mga kwento na maaring hindi napansin sa gitna ng lahat ng iba pang mga kaganapang geopolitical nitong nakaraang linggo o higit pa. Pero isang napakahalagang kwento ito at nagpapakita ng prinsipyo ng Israel at ng pamahalaang Israeli. Ash, bago tayo magtapos, malinaw na ako ay nasa biyahe ngayong linggo. Nasa studio ka. Sa susunod na linggo, magpapalit tayo ng pwesto. Ako naman ang nasa studio kung loloobin ng Diyos sa Jerusalem. Ikaw naman ang magbibiyahe para sa JNS. Baka gusto mo magbigay ng kaunting preview tungkol sa iyong mahalagang biyahe para sa Jerusalem News Syndicate. Pupunta ako sa West Coast, nasa California ako. Pupunta rin ako sa Las Vegas. Taon-taon, ang JNS ay dumadalo at nagko-cover ng Republican Jewish Coalition event. Kaya nandun kami, inimbitahan ako magsalita sa conference at marami kaming gagawin para ipalaganap ang impormasyon, magsalita, magbigay ng mga briefing at updates tungkol sa mga nangyayari sa Israel. Lalo na habang papalapit ang Israel sa eleksyon. Alam mo, maraming tao ang nakatutok sa midterm election sa Estados Unidos at ang mga primary sa Estados Unidos nitong mga nakaraang linggo ay may malaking epekto sa mga komunidad ng Hudyo sa buong Estados Unidos. Pati na rin sa epekto para sa Israel, pero may malaking eleksyon na paparating sa Israel at gusto ng mga tao na maintindihan ang mga nangyayari. Ano ang tsansa ni punong ministro Netanyahu na makabuo ng bagong gobyerno? Ano ang magiging itsura ng bagong gobyerno? Sino ang maaring maging punong ministro kung hindi mabuo ni Netanyahu ang isang koalisyon pagkatapos ng eleksyon? At syempre, hihingi rin kami ng suporta para sa lumalawak na mga aktibidad ng JNS. Maaring napansin ninyo nitong mga nakaraang linggo, inilunsad ng Israel ng JNS ang isang breaking news sticker sa aming website, jns.org. Ang JNS ay naghahanda sa loob ng susunod na mga 2 linggo upang ilunsad sa unang pagkakataon ang isang bureau para sa wikang Hebrew. Ang bersyon ng wikang Hebrew ng jns.org na alam mo naman, isang malaking tagumpay para sa JNS. Meron na tayong Spanish, meron na tayong video, meron tayong US News, meron tayong Israel News, at marami pang ibang mga bagong bagay na pinaplano. Kaya makikipagkita kami sa ilan sa aming mga kasalukuyang donor, pati na rin sa ilan sa aming mga posibleng maging donor. At kung gusto ng mga tao sa bahay na suportahan ang ginagawa namin, dapat talaga nilang i-click ang super thanks dito sa video na ito sa YouTube o pumunta sa jns.org at mag-iwan ng donasyon. At tumatanggap kami ng donasyon sa kahit anong halaga mula sa $18 hanggang $100 at pataas pa. Mayroon kaming mga donor na sumusuporta sa ginagawa namin ng 5 at 6 na digit at mas mataas pang halaga ng donasyon. Kaya kung may kakayahan ng mga tao, kung gusto nilang makita si JNS na maabot ang mas marami pang tao at umangat, at maging isang pangunahing media outlet na kayang makipagsabayan sa mga outlet tulad ng New York Times o BBC o AP, Reuters o Al Jazeera. Kung gusto nilang makita ang mga Hudyo at ang Estado ng Israel na magkaroon ng isang media organization na kagaya nyon, tiyak na may mga paraan para makapagbigay ng makabuluhang donasyon na makakatulong sa paglago ng organisasyong ito at sa pagharap sa mga hamon ng labanan sa impormasyon. Ayos yan, mag-ingat ka sa biyahe at inaasahan naming makabalik sa Jerusalem para sa palabas sa susunod na linggo. At ikaw ay maglalakbay, kaya magkikita tayo sa biyahe. Salamat sa aming production team, sa lahat ng mga nasa likod ng produksyon dito, kay Yuri Stretsky, station manager, sa aming producer na si Zach Sickerman, at sa lahat ng iba pa dito sa JNS TV. Gaya ng sinabi ni Alex, siguraduhin ninyo magbigay kayo ng super thanks, mag-subscribe at bisitahin ang jns.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel, gitnang silangan at sa buong mundo ng mga Hudyo. Magkikita tayo ulit sa susunod na linggo dito sa Jerusalem Minute sa JNS TV.